So magandang araw sa inyong lahat. So last time, nakapaggawa tayo ng ating title block using sa model space. At ngayon, ang gagawin naman natin ay ilalagay natin sa layout or doon sa paper space. So ano ba yung pagkakaiba nila? Yung model space saka paper space o yung tinatawag nilang layout. So dito sa model space kasi, in a virtual space, kumbaga ito yung real measurements natin in a real world. Dito natin inilalagay yung kanyang mga actual sizes. Habang dun sa layout space or yung sa paper space, dito naman natin i-scale down yung ating mga drawing na ilalagay natin dun sa papel. Ito na yung ipiprint natin pag tayo ay magbibigay na ng output sa ating mga client. Okay? So, pag clinic nyo itong model na to, mapapalitan tong nasa baba itong model na yan. Magiging model din yung pangalan. Pag pumunta kayo ng layout, clinic nyo yung layout na yan, mapapalitan siya ng paper, meaning nasa paper space kayo. Okay? So for us to do that, gagawin lang natin is i-delete natin to. Yan. So yan yung paper space natin ngayon. Hindi pa natin alam kung A3 or A4 or kung anong size ng papel yung ating paper space na yan. Ang gagawin natin dito ngayon is i-key natin yung page setup, yan, and then click enter, then lalabas sa inyo ito. So itong layout na yan, ito yun. And then what we can do is i-modify natin siya. Okay, click nyo yung modify. Then, itong cute PDF na yan, palitan ninyo. Baka wala kasi sa inyo yan. Palitan natin siya ng DWG to PDF na printer. Okay? From here, pwede nyo siyang palitan ng yung gagamitin natin is ISO A3 na 297 by 420. Ito. Yan. And then, from there, yung mga plot area, layout, syempre layout yung gagamitin natin. And then, yung mga plot scale, gayahin nyo na lang ito. 1:1 yung ating mga units. And then, huwag nyo muna siyang i-click. Okay. Subukan natin i-click okay. So, and then, we will close this. So, yan na yung ating A3 na paper space. Ngunit, meron kang makikita dito na may hidden line yan. So, meaning, yan yung margin nung ating mapagpiprintan. Meaning, kung gagawa kayo ng rectangle dyan, tapos yung rectangle nyo ganyan, so, dito lang yung mapiprint na area. Yung nasa labas, hindi siya mapiprint. So, paano natin ngayon gagawin yan na lahat ng area ng ating A3 is mapiprintan. Kasi pag hindi nyo nagawa yan, dito lang sa loob yung mapiprintan nyo. And then, if you print later on, lalagpas or lalaki yung margin ng inyong drawing. So, we delete this. Then, key-in nyo ulit yung page setup. Yan. And then, modify natin ulit. Ngayon, punta naman tayo dito sa properties. Dito, yan. Click natin yan. And then, pagbaba nyo, punta kayo dun sa custom paper sizes. And then, meron na kasi akong ginawa kanina. So, ang gagawin na lang natin ngayon is gagawa tayo ng bago. So, click add. Okay. And then, click nyo yung use existing. And then, hanapin natin yung ISO A3 na ginamit natin kanina. Ito siya. Yan. So, yan kasi yung size ng papel na gagamitin natin for the rest of this lecture. Okay. And then, you click next. And then, okay na yan. Size na yan. And then dito, ito yung sinasabi ko na pwede nyong palitan para maging 0-0 lahat ng margin niya. So, i-0 natin lahat to. Next. And then dito naman, paper name size, pwede nating palitan to ng pangalan na my paper A3. So, kung ayaw nyo yung pangalan na yan, pwede na pa rin naman ninyong palitan. So, click next. And then, we now need to finish. Click finish nyo. And then, nandyan na yung papel ninyo. Okay, my paper A3. So, click OK. Ngayon, papalitan nyo na rin ito para
mai-apply yung ginawa natin. So, hanapin nyo lang yung papel na yun. Usually, nasa baba yun eh. Okay, ito. Yan, click natin yan. And then, click natin yung okay. And then, close. And then, makikita nyo, wala na siyang border. So, meaning, ipiprint niya yan ng full na print sa A3 na papel. And ang gagawin naman natin dito, since A3 na yung nagawa natin na drawing from the model space, ang gagawin na lang natin is i-click natin to, and then isa-select natin tong layout na natin to, o tong title block na natin to, or etong isa na lang yung gamitin natin. Yan. And then from there, you need to, hindi nyo siya pwedeng i-copy kasi wala siya sa model space. So, ang gagawin natin is, i-right click mo siya, and then punta ka dun sa clipboard, and then copy with base point. Eto. Copy with base point. Click nyo yan, and then, kunin nyo yung dulo, yung mga dulo, yung talagang size ng A3, yung dulo. So, kukunin ko siya dito. Yan. Click nyo yan, and then, mawawala. And then, balik kayo dun sa layout. Ngayon naman dito, Control V lang yan. Control V, lalabas yung ating title block. And then, i-zoom in nyo na lang, scroll zoom nyo siya. And then, ilagay natin siya dito sa pinaka dulong-dulo ng papel natin. Click nyo yan. And then, from there, meron na yung inyong title block. And then, ang gagawin nyo na lang is, syempre, i-delete natin tong mga to. So, delete. So, delete lang natin yung mga yan. Kasi, hindi na yan kailangan pag nagpa-print tayo. Okay? Yung mga dimensions niya. So, pinakita ko lang yan dun sa naunang ginawa natin last time. Okay? So, meron na kayong title block. So, na paper space. So, kung i-control P nyo yan, and then ipi-preview nyo siya, makikita na natin yung talagang papel or yung ipi-print niya later on. So, preview, and then, yan na yung papel natin. Pero kung minsan makikita nyo, pag hindi maganda yung pagkakalagay ninyo, may makikita kayong dito, mga lines. Kasi yung lines natin, eto, may lines dyan. So, paano natin yung gagawin? So, ang gagawin naman natin doon, i-X natin yan. Ang gagawin natin doon is, i-cancel muna natin, is, tatanggalin natin, i-delete natin tong line na yan. Okay? Pag dinelete nyo yung line na yan, so, Control P nyo ulit, then preview. So, wala na yung line na yan. Okay? So, ganun lang, maglagay ng nung ating title block sa paper layout. X natin to. So, kung gusto nyong cancel din natin. Kung gusto nyong magdagdag ng layout, click nyo lang yung layout na yan. And then, kung gusto nyong palitan yung pangalan niya, right click nyo lang and then rename. Yun. So, title block A3, sabi natin A3_1. Ayan. So, yung isa dito, rename natin A3_2. So, dito naman, ganun ulit yung gagawin ninyo. Pero kung ayaw nyo nang gawin ulit yung process nung katulad ng ginawa natin, delete natin to. Okay? And then, i-copy na lang natin to. Move or copy. Okay? Yung move or copy ng ating AutoCAD is the same like sa Excel file. So, create a copy. Click nyo yan. Then, click nyo dito sa move to end. And then, click OK. Lalabas yung ating file na yan. So, parehas na parehas sila ng properties. So, i-delete nyo lang yan. Yan. And then, ito naman yung kukopyahin natin ngayon. Itong isa pala. Ito naman ngayon. And then, right-click nyo ulit, clipboard, copy with base point, and then kunin natin yung dulo. Yan. Then, punta ka dito. Saan na yung na-delete?
Okay, yung isa yung na-delete ko. So, anyway, lagay na lang natin dito sa kabila. So, drag and drop lang para maano siya. Para nga lang talaga Excel, yung Excel sheet. So, drag and drop mo para ma-arrange sila. So, dito natin siya lalagay. V, and then, hanapin natin yung pinakadulong-dulo nito. Tapos, matamatay na lang natin, natansyahin natin yan. So, wala nang problema yan. Okay, and then, i-delete natin yung mga dimensions niya para mas malinis. Click nyo yan. Ayan. Ito din. Tapos yan. Tapos yung border niya. Tanggalin na natin yan. So, meron tayong sobra dito. I-trim lang natin yan. Ayan. 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 Okay. I think meron pa siya dun sa dulo. Okay. Ito din yata. Meron din yata dito sa kabila. Okay, trim lang natin din to. Ayan. Ayan. So, ayan. Okay, so pag kinontrol P nyo to, preview. Okay. So, yun eh. Yun na yung ating title block. Okay? So, ganun siya gumawa o ilagay dun sa paper space natin. Okay? So, I hope may natutunan kayo para dun sa layouting natin. Thank you and have a good day everyone.